Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet Para sa healthy and happy family. Kwentong Kalusugan. How to be healthy? Yan ang katanungan ng marami sa ating lahat. Magandang araw ng Sabado kaagapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan, kung saan sentro ay wellness at kung paano magiging mainam ang pangangatawan ng bawat isa sa atin at healthy diet. At kasama nga natin ngayon ang mahigit isang dekada ng health advocate at panawagan nga ng kaniyang buhay at turuan tayo mga individual na magkaroon ng maayos na kalusugan. Siyempre, hindi lang kilay is life. Health, good diet is life as well. At ito ang paraan natin kung paano pahahalagahan ang biyaya ng Diyos na kaloob niya sa atin. None other than Miss Mirna Arcega ng Tree of Life Wellness Center. Magandang araw, Miss Mirna. Magandang araw, Miss Jo, at sa lahat ng ating taga-subaybay ngayong umagang ito. Sabi ng isang quotation, Miss Mirna, no, the six best doctors ay ang sunshine, ang water, rest, air, exercise, and healthy diet. Agree ka ba doon? Agree, Miss Jo, na ito ang tinatawag na yung best doctor kung tayo ay may anim na pinapractice, itong na-mention mo, ay talagang magiging healthy ka. Kailangan natin yung magpa-araw, ano? Kahit na sabi nila iba na ang sikat ng araw ngayon. Pero ano ba ang best time para magpa-araw? Ang best time para magpa-araw ay before 9 o'clock and after 3 o'clock. Ang pagpapa-araw ay punong-puno ng vitamin D na kailangan natin sa ating katawan upang sa ganun ay magkaroon tayo ng kagalingan, lalo-lalo na mga pasyenteng merong skin diseases or may cancer. Kailangan magpa-araw. Ito lang ang best doctor. Okay. How about yung water naman? Ilang glasses of water ang advice? Ang advice natin ay 8 glasses of water. Ito ay iinumin mo ng kung maaari sana warm water, dahil pag warm ang water, ito ay nagkakaroon ng dilatation. Pagka cold ang water, nagpo-constrict. So, ang ating mga blood vessels. So, ang kailangan natin sa ating pag-inom ng tubig, 4 na warm water pagkagising sa umaga bago magsipilyo, upang sa ganoon matulungan natin ang ating sistema na habang natutulog tayo, ang ating kidney at ang ating liver na nag-filter ng lahat ng mga toxins sa ating katawan. Pagising sa umaga, inuman pa ng 4 na glasses of warm water, siguradong ikaw ay magpupu o go to the bathroom after that, na kailangan ma-flush lahat yung mga toxins na finilter kagabi ng liver at ng kidney. So, that's beyond 8 glasses? That's kung makakainom ka ng 8 glasses, kota ka na. Pero if more than 8 glasses, sigurado ka ng kotang-kota. Okay, so hindi yung mga drinks na iniinom natin, soft drinks, considered water, no. Ito ay warm water talaga, filtered water. Okay, ayan. How about yung rest naman? Yung rest na associate natin lagi yan sa tulog. Okay, ang rest ay kailangan natin ng 8 hours of sleep. Deep sleep hindi yung putol-putol, pagising-gising. Ito ay makakaroon tayo ang isang tao kapag hindi ka nakatulog, pagising mo sa umaga parang blanco ang iyong isipan. So kailangan natin ng 8 hours sleep. Ito ang indikasyon kapag ang isang tao ay hindi makatulog, ito ay indikasyon na siya ay hindi it's either in pain or may something is wrong with her body. So warning signal to na may nangyayari sa kanyang katawan. So kailangan tayo ay magkaroon ng deep sleep, 8 hours yun, upang sa ganun ay ibig sabihin marami kang toxin sa katawan na hindi na-digest, kaya ikaw ay hindi makatulog. At pag ininuman mo naman ng sleeping pills, hindi din maganda ito sapagkat ito ay
foreign body sa ating katawan. So, hindi natin nire-recommend yan. So, sa amin dito, sa Tree of Life, ang mga pasyente may cancer, hindi yan sila nakakatulog. Minsan, years bago hindi rin sila nakakatulog. So, meron tayong pamamaraan para sila patulugin dito. Ina-acupuncture natin, may mga acupuncture points, binibigyan pa natin ng lavender oil, ipapaamoy natin sa kanila para sila ay makatulog. Thank God, nakakatulog sila. After Mhm. years, hindi nakakatulog. Okay. So, makakatulong pala yung lavender oil. Yes, sa mga hindi nakakatulog. At meron tayo ditong ginagawa na ear acupuncture na 1 hour yon para makatulog ang pasyente. Kaya sila ay nakakatulog ng mahimbing. Okay. How about yung, syempre yung air, alam natin na kailangan natin ito. How about yung exercise and healthy diet? Okay, ang exercise ay kailangan natin ng, kung gusto mo magpapayat, just in case gusto mo magpapayat, kailangan mo Gusto ng ko. 10,000 steps a day para 10,000 steps. Okay. para magkaroon ka ng circulation at pagka na-increase ang circulation ng katawan mo, siyempre hindi siya staggered, hindi siya under ng under ang ating katawan upang sa ganun yun ay pag under ang ating katawan, I mean ang circulation sa ating katawan, natatanggal lahat ang mga nakaabang na mga sakit-sakit. So Mhm. napaka-importante mag-exercise, na-i-increase ang circulation natin, at yun ang pinaka-best doctor sa atin. So kung hindi tayo maka 10,000 steps at hindi ka naman nagpapapayat, at least alam mo ba na kapag ikaw ay may sedentary activity, Lifestyle, oo. oo, O yung ay hindi naglalakad, hindi nag-exercise, laging o- nakaupo, ano? ay naiipon lahat ang mga toxins sa iyong katawan at yan, ma-develop as fats at pagkatapos ma-develop na yun, mabubuo yan as cholesterol. So eventually, makababara sa ating katawan. So, kailangan, pag ikaw nakaupo lang dyan, galaw-galaw ka every 15 minutes, galaw-galaw ka lang. That is very important. At itry mo kahit na halimbawa, ikaw ay pupunta sa mall, instead na mag-elevator ka, Stairs. mag-stairs ka. So kung nasa bahay ka naman, kahit na up and down ka lang, it's one way of exercising kesa wala kang exercise at all. Okay. So, kung may hagdan, umakyat baba, at kumilos-kilos, no? Kumembot-kembot. Oo, At galaw-galaw. galaw-galaw. Okay. Siyempre, ang pag-uusapan natin lagi, healthy diet. Yan po ang ating feature sa kwentong kalusugan. At marami ngayon yung mga stressed, ano, at ang nagiging symptoms nito o yung kinalalabasan ng outcome ng stress ay yung reflux, acid Yes. reflux. Ito yung, ano ba yung pakiramdam na mayroong acid reflux, Miss Mirna? Pwede nyo bang i-describe sa amin? Oo. First of all, gusto kong mas malaman nyo na ang excessive stress ay culprit of all diseases. Bakit? Ang excessive stress ay connected sa ating stomach. So nagpo-produce ng hydrochloric acid, more acid sa ating katawan kapag ikaw ay stress. So maaaring stress ka sa trabaho, stress ka sa problema. So alam mo ba na ang mga pasyente namin dito, yung mga may cancer, tanungin mo kung ano ang naging predisposing factor kung bakit sila nagkaroon ng ganung sakit. Usually may problema, nahiwalay sa asawa, nangaliwa sa kaya may namatay sa pamilya. So Mhm. yung pala hindi nila ma-contain yung kanilang emotion. So yun ay laging i-explain ko connected sa ating sa sakit, ang excessive stress. First, ang tatamaan natin na stomach, magpuproduce ito ng uh, more acid sa ating katawan. Alam natin na ang isang acidic environment is the culprit of all diseases. Mhm. Ika nga, sabi nga ng isang author, no diseases will prosper in an alkaline environment. So, umpisa pa lang, kung may excessive stress ka, nauuwi ito sa iba't ibang klase sakit, lalo-lalo na ang cancer. So, Okay. Oo. So, affected lahat. Affected. So, especially hyperacidity, tirahan yan.
Ang acid environment ay tirahan ng cancer. Pagka mayroong pagka acidic ang environment, 60% ng oxygen hindi makapasok sa ating katawan. An acidic environment and an anaerobic environment, yan dalawang yan ang factors para sa mga cancer cells to grow and multiply fast. Kaya ingat-ingat lang. So, pag-uusapan natin ng hyperacidity or acid reflux. Anong Okay. mararamdaman mo? Opo. Ikaw, burp ka ng burp, Mhm. meron asim na nagbabalik sa iyong lalamunan, sa iyong throat. Ang Kasama ba doon, Miss Mirna, yung kapag lumunok ka ay parang parang may acid yung lalamunan mo? parang may acid ang lalamunan mo at pagka ikaw ay sinumpong at may nakaka-trigger na pagkain, lalo-lalo na ininuman mo ng coffee, ito ay nag-produce ng double acid production. Okay. So, Coffee, naku, ano pa? Sugary drinks. sugar, carbonated drinks, itong mga inumin na to, alcohol, tea, yan ay triggers na tinatawag. Nako, hahapdi ang sikmura mo. Para kang magkakaroon ka ng heartburn, para kang Mm-mm. maha-heart attack. Sa sakit ng iyong dibdib, ano? Kasi mula sa stomach, magkakaroon ka ng acid reflux, ano, aakyat yan sa iyong esophagus, then sa throat, at ikaw ay parang, syempre, what do you call this, breast mass, yung ating diaphragm ay nandoon kung nasaan ang sphincter na nagbubukas, nagko-close and open doon sa ating stomach. Yun ay pag pumasok ang pagkain, magko-close siya para hindi mag-regurgitate ang mga kinakain natin. So, doon na yung, ibig sabihin, yung sphincter na yon o yung valve na yon na nagko-close open ay nagiging incompetent. Kaya bumabalik ang ating mga kinakain. At Okay. Miss Mirna, ano ba yung sphincter na sinasabi mo? yung ating sphincter or valve, Sphincter yan, ba? oo. Okay. Yan ay nagko-close at nag-o-open upang sa ganun ang mga pagkain kinain natin from the throat to the esophagus and then to the stomach ay hindi siya pababa siya, hindi siya babalik. So kasi nagko-close siya. Mag-o-open siya pag pumasok ang pagkain. Magko-close siya pag nasa baba na ang pagkain. So, ang Mm. isang pasyente na may acid reflux ay nag-regurgitate or nagre-reflux yung mga kinain mo, Bumabalik. bumabalik. Hindi siya, Oo. bumabalik siya sa iyong lalamunan, sa iyong esophagus dahil siya ay nasira dahil too much acid Hindi o siya ay maayos. Oo. hindi siya incompetent siya dahil siya ay too much pressure. Yun ay nandito yan sa may bandang diaphragm natin. Kaya akala mo maha-heart attack ka. Oo nga. Eh, oo, sa tindi ng sakit, hahawakan mo yung Mm. dibdib, ang hapdi-hapdi niya. Kaya talagang hindi ka makakatulog pa ikaw inatake sa gabi, talagang hapding-hapdi. So, iinuman mo ngayon ng mga antacid na gamot para makalma ang iyong katawan. Maaring temporary lang yun. Subalit, pag ikaw naman ay uminom ng antacid for life, dahil hindi nga nare-resolve ang iyong problema, dahil babalik at babalik siya. Kailangan ay maintindihan natin na hindi yun that is the worst thing that you will do kapag ikaw ay may acid reflux. Ang uminom ng mga antacid kasi it will worsen your condition dahil later on may side effect yan natin na tawag na kasi kinukonstrict na yung iyong mga blood vessels. So magkakaroon ka ng heart attack. So huwag na huwag kang iinom ng antacid kapag ikaw ay may hyperacidity. Mhm. At ano yung mga pagkain at inumin na dapat i-avoid? Na-mention mo na kanina yung coffee, na-mention ko rin yung sugary drinks. Ano pa yung mga, kasi normally, di ba, ang mindset ng mga tao, Miss Mirna, kapag yung, ano yan yung umaasim o nangangasim yung sikmura, naghahanap ng gatas. Good ba ang gatas sa taong may acid reflux? Oo, ang gatas, akala natin ay kasi alkaline siya, no? Makakapag-solve resolve ng acidity sa ating katawan.
Subalit hindi natin alam na may mga ang gatas ay may chemical na Mm-mm. siyang nakaka-trigger upang sa ganun ay lalong mag-produce ng acid ang ating katawan. So hindi gatas ang solusyon. Kapag ikaw ay may acidity, ang unang gagawin mo, bili ka ng saging kasi ito ang antacid or avocado. Ito makakaresolba ng iyong at sa tindi ng iyong acidity, no? Kainan mo ng saging kasi ito ay natural antacid. Number two, bumili ka ng Avocado. avocado. Yan ang kainin mo Gaano right karami, away. Miss Mirna? Until ma-resolve yung hapdi sa iyong dibdib, ano? At kung hindi ka pa rin, actually, para ma-resolve ang iyong acid reflux, kailangan bumili ka ng baking soda. Mm-mm. Baking soda na nabibili sa supermarket, no? Na magtimpla ka ng 1/4 teaspoon na baking soda at lalagyan mo siya ng 1/4 cup water. Mm. Inumin mo siya. Kung ang tindi ng sakit mo ay super para kang maha-heart attack, yung burning sensation. Can you imagine yung burning sensation na yun nanggagaling sa dibdib? Inuman mo agad siya every hour, mareresolve yun. Ito lang ang gusto kong i-emphasize. Bakit nagkakaroon ng burning sensation? Ang asido ay kayang bumutas ng linings ng ating stomach. Kasi ang asido ay kaya niyang ay tunawin ng isang bakal. So Grabe, you no? can just imagine, ang tindi ng sakit talaga at hapdi niyaan. At kung may sugat ka na, buhusan ang sugat, magbuhusan mo ng acid, ang tindi ng sakit. Kaya ganun na lang katindi ang sakit ng tinatawag na burning sensation na para kang maha-heart attack. Kung hindi mo lang alam kung ano ang gagawin, ay talagang napakahirap. Mhm. So yung pag-inom po ng baking soda na may halo sa tubig, tuwing 1 oras ba o gaano kadalas po ito? Yes, kumbaga sa immediately, every hour mo inumin, as I said kanina, kain ka ng saging o avocado, bili ka ng baking soda para ma-solve natin ang matinding sakit, ano. At pagkatapos noon, medyo kalmado-kalmado ka na, at yun ang talagang ano natin, ang home remedy natin. Pwede ka na mag-juicing ng aloe vera juice, of course, change lifestyle, ano? Hindi ka nakakain ng mga acid triggers tulad ng fatty foods, sugary foods, meat, no? Meat and meat products, ano? Mga processed meat. Yan ay iiwasan mo na. Change lifestyle ka na. Kasi pag ikaw ay may acid reflux, this is a warning signal na kasi ang acid reflux is a silent killer. So, may warning signal ka na may culprit ng lahat ng sakit na ikaw ay may nakaabang na isang malubhang sakit later on pag ito ay inignore mo na ang katawan mo ay punong-puno ng toxin overload. Tandaan natin, ang acid ay equals Equals toxin toxin. equals cancer. Yan ay isang equation na tatandaan natin kapag ikaw ay may acid reflux. Ito ang equation niya, equivalent to cancer. Pag continuously ini-ignore mo ang isang acid reflux. So, Okay. oo. Miss Mirna, let's talk about yung progress ng acid reflux, no. Halimbawa nga, umabot na ng gabi, no, isang buong araw nag-acid reflux. Kailan siya dapat pumunta sa ospital para magpa-treat o kung hindi na nare-relieve ng baking soda, mga ilang oras ba bago magpa-check? Okay. Ang pagpunta sa hospital kapag ikaw ay may acid reflux ay hindi ko nire-recommend kasi ginagaransya ko na baking soda, aloe vera can do the job. Probiotic, cabbage juice, mag-blend ka ng cabbage, no? At iyong inumin kasi ang cabbage juice is a ulcer repairer. So, nini-neutralize niya ang acid, may healing nutrients ito. So As I said, cabbage juice, Miss Mirna, cabbage juice, gaano karami yun? ang cabbage juice, pwedeng tansya-tansya lang tayo, pwedeng kalahati muna, no? Kakainin Kalahating mo, repolyo, tas oo, ibe-blend. ibe-blend, lalagyan mo, Ijujuicing mo. oo, Lalagyan ng ibe-blend, lalagyan ng 3/4 cup water,
tapos iyong i-blend at iyong iinumin, no? Puro, Ah, puro na cabbage. puro-puro na cabbage, Anong raw. lasa nun, Miss Mirna? Syempre, kung ikaw ay hindi gulay eater, hindi ka gulay eater, medyo hindi mo magugustuhan. So, marami naman tayong pamamaraan. Ginger tea, di ba? Na-mention ko na Ah, sa pero halimbawa, uling. yung cabbage juice, no, if I may, lagyan ng honey, pwede. Pwede. Yan, okay, Dahil okay. honey is a natural antacid, antibiotic, natural yan. So, lagyan mo ng honey para mapasarap mo siya at para makain mo naman siya. So, yan ang ating gagawin. Meron tayong natural. Kasi pag pumunta ka sa hospital, dito tinuturuan natin, ang ibibigay sa'yo, antacid, which can do the job temporarily. So, kung yun lang ang ipupunta mo sa hospital, babayad ka pa, di bumili ka na lang ng antacid temporarily to give you relief. But then this is, as I said, a warning signal. Pag tumigil ka na ng pagkain ng mga acidic foods na tinatawag, carbonated drinks, yung mga na-mention ko, mga fatty foods, sugary foods, all these things, pag itinigil mo, nag-change ka ng lifestyle na pagkain ng mga gulay, no? Especially ang ating okra, may slimy, ano yun ay Oo, tinatawag, natural antacid yun. natural Ah, antacid. So, pwede mas, siyang kainin ng hilaw, yung okra. pwedeng, oo, Oo. ibabad mo sa tubig, ah, itumabag mo siguro mga overnight sa inubagahan, inumin mo yung slimy lalabas doon Ah, sa tubig. At okay. pagkatapos, inumin mo siya, yun ay isang antacid, natural. So, you always go for natural, no? So, nung sinabi mo pupunta sa hospital, huwag ka nang pumunta ng hospital. Kung talagang papainumin ka rin ng antacid, di bumili ka na lang ng antacid sa pharmacy kung yun ang Opo. kailangan mo. Pero Eh, Miss Berna, no, if I may, minsan kasi na yung anong tawag dito, yung reflux ay napapagkamalan siya na parang namamask din niya yung symptoms ng gallbladder na ano yung ano inflamed na yung gallbladder mo o kaya meron ka ng problema sa tiyan mo, parang hindi ka naman sure kung ano yung nararamdaman mo. It's better then na pumunta sa hospital to check. Pero kasi ang acid reflux, malalaman mo kasi ang pain ng gallbladder ay hindi sa bandang kaliwa, dito sa may bandang chest. Okay. Mas mapagkakamalan mo ang heart attack. Ang difference nga ng heart attack, mas mapagkakamalan mo kasi at saka yung simptomas niya magkaiba. Dito, ang heart attack ay kamao ang ilalagay mo sa puso mo dahil uhod ng Mhm. sakit. Hindi ka na Mhm. makahinga dahil wala ng oxygen supply. So, kamao ang ipanggaganyan mo. Samantalang ang acid reflux, kamay lang na dalawa na nakaganyan. So, na parang hirap na hirap kang huminga. So, hindi mo siya idadala sa hospital, kundi malalaman mo kasi hindi naman siya uma-attack right away kasi ang symptoms ng acid reflux ay una-una, burp ka ng burp, Mhm. burp ka ng burp. So, gradually, marami siyang additional mga simptomas para ma-distinguish mo ano ang heart attack, ano ang gallbladder pain. Pain kasi sa gallbladder sa ibang parte ng tiyan. Ito kasi sa may upper chest, mas mapagkakamalan mo siya sa may bandang heart. Okay. Okay? So, i-qualify natin yung sa pain ng gallbladder ay saan nga ulit, Miss Mirna? Okay. Ang Pag pain ng diniinan yung pag sa bandang gitna, baba ng diaphragm yan. Okay, so so hindi siya baba bandang ng ng diaphragm. diaphragm. Sa Oo, meron tayo bandang gitna, sa sa may bandang pusod, sa may bandang ito yung ating umbilical, sa may bandang kaliwa. sa kaliwa Kaliwa. ng pusod. Okay, Oo. sa kaliwa Tapos sa ng kanan, pusod, ang pain naman na yun ay appendicitis. appendix. Oo. Oo. Okay. So, hindi mo siya mapagkakamalan gallbladder kasi mas mapagkakamalan mo siyang heart attack dahil sa may diaphragm nakalagay yung valve valvular muscular valve na sinasabi ko, nandoon na incompetent. So nandoon yung pressure, andun yung hirap paghinga. So nandoon. So mas more of mapagkakamalan mo siyang heart attack, hindi siya. Okay. Oo. Okay. So, na-mention niyo po kanina, no, na kailangan after ng attack ng acid reflux, ito na ay sign na
magpa-convert ka na sa healthy diet. So, iwasan mo na yung kape, gata, sugary drinks, more on vegetables and high fiber food. Ito yung natural way. Pero paano naman kayo makakatulong din para mas mapabilis yung treatment ng acid reflux? Okay, kung meron kang halamang gamot sa bahay o kung wala, bumili ka sa palengke, may tinatawag tayong basil o kaya ay mint. Oo. Okay. Nguyang-nguyain mo yon. Nguyang-nguyain mo yung basil, nguyang-nguyain mo yung mint, o pwede mo namang gawin siyang tea, konting mga sa isang hot water, ilagay mo ang mint o ilagay mo ang basil, pwede mo siyang gawin siya. O kaya ginger, di ba? Na-mention ko, ginger, it shapes like a stomach, good for the stomach yan. So, inom ka ng salabat o ginger tea. O kaya, i-chew mo lang ang ginger kung kakayanin mo. So, yan ang mga immediate. Yan ang mga immediate. At na-mention ko na kanina, ang isang formula, lagyan mo ang ginger ng cinnamon, one teaspoon apple cider vinegar, 1 teaspoon cinnamon, 1 teaspoon ginger or grated ginger, at plus 1/4 cup water. So okay, yan ulitin po natin, no? Medyo babagal lang, no? 1/4 cup ng water o 1/4? 1/4, and then 1 teaspoon apple cider vinegar, 1 teaspoon apple isang cider. Teaspoon cinnamon, 1 teaspoon grated ginger, at 1/4 cup water. Yan ay iyong iinumin upang sa ganon ito ay makapagbigay sa iyo. Araw-araw ito, 2 times a day. Papakuluan, Miss Mirna? Hindi, kakalawan lang. Hahaluin lang. Oo. Okay. Pagkatapos, iinumin mo siya mga 2 times a day at para gumaling ka sa iyong sakit. Or, inom ka lang lagi ng buko juice. Buko juice, may calming effect yan sa digestive system natin para hindi mag-produce ng mga asido, no? O kaya kumain ka, ngumuya ka ng cucumber. Kung gusto mong nguyain ang cucumber kasi meron itong cooling effect, yung cucumber or pipino. Gumamit, ito ay may cooling effect, so nakakatulong na mag-relax ang iyong digestive system. Pwede mo siyang kainin o i-chew, o pwede mo siyang i-blender ang pipino. Oo, dalawang klase. Oo. So, paano naman nakakatulong po ang hydrocolonic sa acid reflux? Ating kailangan maintindihan anong cause ng acid reflux. Diba? Pag kumain ka ng mga meat, fatty foods, sugary foods, mula sa bibig, pupunta sa esophagus, and then to the stomach, hindi siya nadadigest, siya ay naiimbak sa ating colon. Yung nabubuo ay isang mucoid plaque na nagbibigay ng pressure sa stomach. At yung nasisira, yung tinatawag na bulb na na-mention ko kanina, kaya nasisira siya, kaya nagkakaroon ng regurgitation o tinatawag na reflux sa mga undigested food sa ating esophagus hanggang sa ating throat, bumabalik ang acid, no? Kaya nagkakaroon ng heartburn, ayan, nandito yan. So, pagka pala ang reflux ay temporary lang at ang symptoms ay acid reflux only for 2 weeks. Pag more than 2 weeks, matatawag itong GERD or gastroesophageal disease. Okay, with the interest of our time, Miss Mirna, limited na po yung ating time. No? So, hydrocolonics ay nakakatulong din sa acid reflux. So, in short explanation, paano po ito ginagawa? Ito ay isang machine na nagtatanggal ng asido sa ating katawan, lahat ng mga toxins. Kaya pag malinis ang iyong colon, you can say goodbye sa iyong mga acid reflux. Dahil tinatanggal niya yung acid, machine na magtatanggal lahat ng toxins at asido sa ating colon. Kaya ito ang number one na in 45 minutes, you can say goodbye to your acid reflux kesa mag-suffer ka. Okay. Ano po ang contact details, Miss Mirna? Tayo ay matatawagan sa 8776-3742 at cellphone number 0977-388-4322. Ulitin ko, 0977-388-4322.
Okay. At dito na po nagtatapos ang ating kwentuhang kalusugan. Medyo nabitin tayo sa discussion pero marami pa po tayong mga susunod na Sabado kung saan mas marami pa pong kaalaman ang maibabahagi sa atin ng ating kasamang si Miss Mirna Arcega. Ito po ang programang Kwentong Kalusugan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ako si Mirna Arcega from Tree of Life. Dahil ang journey sa maayos na buhay ay ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Dito lamang yan sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet Para sa healthy and happy family. Kwentong Kwentong Kalusugan.